Mga idol at kabayan, gusto niyo ba ng good news? Ang US Carrier Strike Group Ronald Reagan, CVN-76 at dalawang destroyer ay pumasok sa katubigan ng South China Sea at malapit sa West Philippine Sea. Puspusan ang ginagawang pagpapatrolya ng Estados Unidos upang ipakita sa mga partners at kaalyado ng mga bansa ang malaya at bukas na Indo-Pacific. At alam niyo ba mga idol at kabayan, habang naglalayag ang US Carrier Strike Group sa katubigan ng South China Sea, naroroon din sa kabilang banda ang sasakyang pandigma ng People's Liberation Army Navy. Sa unang pagkakataon, ibinahagi ng Philippine Embassy sa Turkey ang video ng bilang ng Philippine Air Force pilot at crew na naroroon upang magsanay sa mga bagong T-129B attack helicopter na binili ng Pilipinas. Wow! Marami din sila. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. I-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito. Promise! Habang nasa South China Sea ang Carrier Strike Group, nagsasagawa ito ng mga operasyon sa seguridad sa dagat na kinabibilangan ng mga flight operation, maritime strike exercises at pinagsama ang taktikal na pagsasanay sa pagitan ng mga unit na pang-ibabaw at panghimpapawid. Ang mga operasyon ng US Carrier Strike Group sa South China Sea ay bahagi ng regular na presensya ng US Navy sa Indo-Pacific. Ayon sa isang satellite image na nakuha, kitang-kita ang paglalayag ng aircraft carrier na USS Ronald Reagan, CVN-76 sa katubigan ng South China Sea, malapit sa West Philippine Sea. At kung inyong mapapansin sa bandang kanan, ang isang Chinese Type 54A Jiangkai II class frigate ng People's Liberation Army Navy ay naroroon din sa nasabing lugar. Ang Chinese Type 54A Jiangkai II class frigate ay isang missile frigate. Meron itong 165 mga crew. Ito ay armado ng HQ-16 medium-range surface-to-air missiles at mayroon itong 32-cell vertical launch system o VLS. Ang pangunahing anti-surface warfare system ng Type 54 ay ang YJ-83 o C-803 skimming anti-ship cruise missile. Kaya nitong dalhin ang isang conventional warhead na may bigat na 165 kilograms at abutin ang layo ng 250 kilometer. Meron din itong isang main gun na nasa ibabaw ng bow deck, isang single barrel 76mm gun, at ang frigate na ito ay mayroong dalawang indigenous Type 730 7-barrel 30mm close and weapon system o CIWS para sa malapitang depensa sa anumang mga aerial threats. Ang CIWS nito ay kayang magpaputok ng 4,600 hanggang 5,800 rounds bawat minuto na kayang abutin ang maximum na layo ng 3,000 meter o 3 kilometer. Meron din itong anti-submarine warfare capabilities sa pamamagitan ng dalawang Type 87 6-tube anti-submarine warfare rocket launchers at TOW 324mm YU-7 anti-submarine warfare torpedo launchers. Bawat warhead ng rocket ay mayroong bigat na 34 kilograms na kayang mag-strike sa target sa layo na 1,200 meters o 1.2 kilometer. Pero huwag kayong mag-alala mga idol at kabayan, dahil hindi nag-iisa ang aircraft carrier na USS Ronald Reagan CVN-76. Sakay nito ang Carrier Air Wing CVW-5 na binubuo ng Strike Fighter Squadron 27 gamit ang FA-18E Super Hornet, Strike Fighter Squadron 102 gamit ang FA-18F Super Hornet, Strike Fighter Squadron 115 gamit ang FA-18E Super Hornet, Strike Fighter Squadron 195 gamit ang FA-18 Super Hornet. Kasama din ang Carrier Airborne Early Warning Squadron 125 gamit ang E-2D Hawkeye, Electronic Attack Squadron 141 gamit ang EA-18G Growler, Fleet Logistics Support Squadron 30 gamit ang C-2A Greyhound, Helicopter Sea Combat Squadron 12 gamit ang MH-60S Seahawk, Helicopter Maritime Strike Squadron 77 gamit ang MH-60R Seahawk. At para sa inyong kaalaman, kayang magsakay ng 70 fixed-wing at helicopters ang USS Ronald Reagan CVN-76 aircraft carrier. Wow! Ang laki! Sakay din ng USS Ronald
Ronald Reagan ang mga tauhan ng Task Force 70, kasama din ang iba't ibang mga sasakyang pandigma ng US Navy. Bilang escort ang Destroyer Squadron 15, ang Ticonderoga-class guided missile cruiser USS Shiloh CG-67 at ang Arleigh Burke-class guided missile destroyer ang USS Halsey DDG-97. Ang South China Sea ay napakahalaga bilang libreng daluyan ng komersyo na nagpapapalakas sa ekonomiya ng mga bansang nakatuon sa international law at rules-based order. Sabi ni Rear Admiral Will Pennington, commander ng Ronald Reagan Carrier Strike Group, isa itong pribilehiyo at kasiyahan na magtrabaho kasama ang kanilang mga kaalyado, kasosyo at magkasamang kupunan sa serbisyo upang magbigay ng buong suporta at tiyakin ang lahat ng mga bansa ay patuloy na makikinabang mula sa isang malaya at bukas na rehiyon Indo-Pacific. Narinig nyo mga idol at kabayan, ang South China Sea ay daluyan ng komersyo ng iba't ibang bansa ng libre. Ito yung pinakamahalaga na isinusulong at pinoprotektahan ng mga bansa katulad ng US, Japan, Australia at India at ng iba pa. Dahil kapag ang South China Sea kasama na dito ang West Philippine Sea ay nakontrol ng bansa katulad ng China, at kapag nangyari yon, pwedeng gawin ng China na magpatupad ng patakaran o sarili nitong batas na ang lahat ng mga barko dumadaan dito ay kukuhanan ng buwis, at kapag hindi sumang-ayon, hindi ka pwedeng dumaan sa South China Sea. Alam nyo naman na kapag may dagdag buwis o dagdag biyahe, ang kasunod nun ay dagdag presyo ng bilihin. At take note, kasamang apektado dito ay ang Pilipinas, kaya puspusan ang pagpapakita ng puwersa ng Estados Unidos at pati na ng ibang mga bansa sa Europa upang panatilihin ang balance of power, hindi upang palakihin ang tensyon, kundi upang mapanatili ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Ang Carrier Strike Group ng US Navy ay nakatuon sa pagtaguyod ng mga kasunduan sa seguridad ng Estados Unidos sa mga kaalyado at mga kasosyo na rehiyon, pati na rin ang pagpapakita ng kakayahan ng mga nakadeploy na puwersa ng hukbong dagat upang mabilis na tumugon sa anumang mga pangyayari sa buong rehiyon. Ang pagtaguyod ng kalayaan ng dagat sa South China Sea ay napakahalaga, kung saan halos 1/3 ng global maritime trade na may tinatayang halaga na $3.5 trillion, 1/3 ng pandaigdigang crude oil at kalahati ng pandaigdigang liquefied natural gas ay dumadaan sa dagat bawat taon. Ang Ronald Reagan Carrier Strike Group ay ang forward deploy ng US 7th Fleet Area of Operation na suportado ang isang malaya at bukas na rehiyon ng Indo-Pacific. Bilang pinakamalaking fleet ng US Navy na nakadeploy, ang 7th Fleet ay nakikipag-ugnayan din sa 35 iba pang mga maritime na bansa upang maitaguyod ang pakikipagsosyo na nagtataguyod ng seguridad sa dagat, nagtataguyod ng katatagan at maiwasan ang hidwaan. Maraming salamat. Ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Laban Pinas.